May isang kababayan tayong Pilipina na nagbahagi ng kanyang karanasan nung nag-travel siya papunta sa Hong Kong. At dahil nga may expo doon, ay namili siya ng mga diamond na aminado naman siyang ipang-business niya. Yung sa kanya daw kasi ayon sa kanyang post or sa kanyang caption, ay hindi niya or hindi sa kanya nakasuot at nakalagay pa ang price tag at mga resibo. Kaya guys, ayon sa kanya na hindi lang basta QR code ang e-travel. Kung may dala kayong mamahaling mga alahas lalo na't ipang nenegosyo nyo, ay kailangan nyo itong i-declare. So this is the jewelry haul na binili natin sa Hong Kong Expo. So totoo lang, ang reason kung bakit binilhan ko na yung sarili ko nung mga gusto ko na jewelry, it's because nagpa-plan ako na mag-business ng jewelry. Seryosohin ninyo yung mga e-travel din nyo. Akala nyo QR lang yun. Dahil nagbayad ako ng 300,000 pesos penalty sa aking tax dahil sa mga binili ko na jewelry sa Hong Kong. So mag-story time tayo habang pinapakita ko ito sa inyong lahat. Wala naman talaga akong balak bumili ng mga diamonds, pero sabi ng best friend ko, dahil birth month ko ngayon, punta na lang din ako dun sa expo. 19 pieces lahat tong jewelry na to. Ang hinahanap ko talaga sa expo is earrings na diroscas or di-screw, kasi nga walain talaga ako. Yan, nabudol, napadpad ako dito. So this island-based company, so sabi ni best friend ko, puntahan ko daw sa expo. Ano to, nakascore ako. Per shape siya na 2 carat and then oval shape na 2 carat din. It's so nice guys kapag nilagay siyang ganyan. This ring naman is 5 carat in rose gold na band. Dream ring ko to and regalo ko siya kasi nga 31 na ako. Baka bibilin ko siya pag 35 ako or what. Deserve ko naman. Yun yung naiisip ko kasi. Actually, kung titignan niyo ang liliit lang ng mga earrings na to. Oh, practice na tayo paano magbenta, chari. Ito diamond siya na thunder sign. Tapos oval naman. Mga studs earrings to guys. And teardrop. Ang liit lang niya, no? And isang loop earrings. Lalagay ko siya guys. Papakita ko sa inyo. Alam nyo ba, nung pagdating ko sa airport, hindi ito nakalagay. As in, wala talaga akong hikaw. Diba? So pretty. Ang galing, no? Ang cute ng stash. So, ipaparto ko na lang yung haul, guys. Pero, basically, kailangan nung mag-declare pag above 10,000 yung dala-dala mo. And during the time kasi nagmamadali kami and inaantok na. Whole day kami sa Macau. Tapos, bumiyahe kami from Hong Kong ng 11 p.m. Nakauwi kami 2 a.m. na. So, nawala siya sa isip ko. And first time ko din kasi bumili ng jewelry abroad. So, lesson learned siya for me. Make sure guys na makapag-declare kayo if ever na makabili kayo ng ganitong amount ng mga gold. Kasi ang nangyari pa, cash mo siya babayaran. At kapag umalis ka, wala na, confiscated na siya. Buti na lang nakahiram ako kay Louie ng pera at meron siyang cash kasi the next day meron kaming transaction. Normally, hindi talaga kami nagwi-withdraw kasi ng cash. So, happy naman ako. Bakit? Kasi, lagi, pag may mga nangyayari sa akin, ginagawa ko siyang learning curve. As a negosyante, sanay na ako na may mga panahon talaga na may talo ka. Pero, ang importante, masaya naman ako sa mga purchases ko na to and iho-haul ko siya sa susunod na video kasi medyo madami siya. Lahat to, yung mga alahas to na talaga namang tiniis ko na wag bilhin and later na lang sabi ko kapag ka deserve ko na at tapos na yung mga project ko sa Thai Beauty Shop. So yun guys, yun siya. Ganun yung nangyari sa akin. I hope maging lesson to. A lesson na siya sa akin kasi masakit yung pera na yun. Pero I hope wala nang maka-experience na to kasi mabigat po talaga siya. Ako naman guys, sa tagal ko nang umuwi sa Pilipinas, naka 4 times na akong bakasyon sa Pilipinas at bumabalik dito sa Dubai. At kada uwi ko nga ay talaga may dala akong mga ginto. At mabibigat pa ang grams kagaya na lang nung isang kwintas ko na 100 grams na 22 karat. Pati itong mga bracelet ko na 22 karat din. Pero yung mga mabibigat ay talagang sinusuot ko kapag umuwi ako at daladala ko lagi ang mga resibo na nakapangalan sa akin. Katunayan na talagang iniipon ko siya at hindi ko siya binili na minsanan. Yung mga maliliit naman ng mga alahas ay nilalagay ko sa personal handbag ko at hindi ko naman na ito dinedeclare. At yun nga guys, iniiwan ko na yun sa Pilipinas. At pagbalik dito sa Dubai ay panibagong ipon na naman ako ng mga ginto. Hindi ko na ito dinedeclare dahil nga pang personal ko ito at ipon ko ang mga ito at sinusuot ko at hindi ko naman intensyong ipangbenta. Ganito din ang ginawa ng mag-asawa nung umuwi sila sa Pilipinas.
Sinuot nila ang mga daladala nilang mga alahas. Bias ko lang pagdating niyo airport Pilipinas, nakasuot ka ng ganyang alahas, ganyang karami na alahas, na question po ba? Actually, kaya ko nga siya sinuot kasi para hindi siya mako-question, kasi nga yung personal use mo hindi siya ko-questionin. So hindi ko alam kung nakita nyo na I have a lot of gold, na ang weight niya 250 grams. So iyon, sobrang dami niya. Ang ginawa ko, nagbenta ng mga golds. Tapos, ipinalit ko siya sa mabibigat na alahas. Ibinili ko siya ulit ng mabibigat, which is para masusuot mo siya. Kasi lang namang, pwede bang isuot ko yung 10 kwintas? Hindi naman. So, ang ginawa ko, nagbenta. Tapos, ibinili ko siya ng isang sobrang bigat at ng mga ganon, ng mga mabibigat, tapos mga mahal. Kasi sabi nila, hindi daw questionable kapag ka personal use, which is yung suot mo. So, yung daliri ko, pinuno ko ng gold. Yung bracelet ko, nagsuot ako ng marami. Yung kwintas ko, sinuot ko yung mga makakapal, yung mga Mommy, what's that? Hindi man, wait lang, What are baby. you talking? No, I'm answering question only, anak. So, hindi siya na-question. Tapos, sa e-travel, i-declare mo siya. So, lahat yun, may timbang kasi ako ng mga gold ko. Wala namang 1 kilo yun, 253 lang. So, yun. Ganun. Hindi siya na-question. Mas mako-question siya pag na-detect siya ng scanner, tas hindi siya naka-declare. Alam mo yun, kapag suot mo siya, hindi siya questionable. Kaya talaga, literal na sinuot ko lahat yun. Mga mabibigat. Pati asawa ko suot niya. Yung daliri niya ata puno ng singsing. Yung mami ko puno din ng singsing. Kasi kaya siya malaking problema. Actually, inisip ko kung makakauwi ba yung mga gold na yun. Kasi nga daw, sabi nila, pati yung gadgets, 150,000 lang yata yung gadget na dapat na meron ka. So, dineclare ko lahat ng meron ako. Yun lang. Hindi ka magkakaproblema. Wala namang. Akala ko din magkakaroon ng problema, pero alhamdulillah, wala naman. Yun. Huwag ka na din mag-worry kung marami ka man ding gold. Sa mga hindi pa nakapanood ng video nung last uwi ko na may mga daladali na maginto or alahas, eto yun guys, para may idea kayo. Napakaraming mga OFW ang nagtatanong at kinakabahan kung paano daw nila madadala ang kanilang ginto pauwi sa Pilipinas na hindi maharang sa customs. Dahil karamihan sa mga OFW ay talaga nag-iipon ng ginto sa ibang bansa. At isa pa sa tanong nila, kailangan ba itong i-declare? Ang sagot dito guys, base sa personal kong karanasan dahil ako talaga ay nag-i-invest sa ginto. At bawat uwi ko sa Pilipinas ay talagang may mga ginto akong daladala. At ang worth ng ginto na dala ko ay lampas 1 milyon. Ang gagawin nyo guys ay wag na wag nyo itong ilalagay sa hand carry baggage. At mas lalo na sa check-in baggage. Ilagay nyo ito sa inyong personal handbag or sling bag o kaya naman sa inyong laptop bag. Dahil sa customs or sa immigration sa ibang bansa ay hindi naman ito pinapansin. Sa Pilipinas lang may madalas na issue pagdating sa mga ginto or mga mamahaling bagay. Nasabi ko na wag niyong ilalagay sa hand carry baggage dahil ngayon sa Emirates Airlines na sinakyan ko ay kinukolekta na nila ang hand carry baggage at nilalagay sa check-in. Ang rason nila ay wala na daw space sa cabin baggage area sa loob ng eroplano. Kaya guys, ang mga ginto nyo, lalo na kapag marami, ay ilagay nyo sa inyong personal handbag o kaya naman sa inyong sling bag. Pwede rin sa laptop bag. Basta guys, yung nadadala nyo as hand carry. Yung sa akin guys, yung mga mamahaling ginto ko na worth 1 million, hindi naman sa pagmamayabang guys, eto, at eto na hindi ko sinusuot dito sa Pilipinas, lalo na kapag nasa Manila. Pero nung nasa eroplano ko guys, ay suot-suot ko halos lahat. May iilan lang na nakalagay sa aking personal handbag. Dahil lahat ng suot-suot nyo guys, gaano man ito kamahal, ay hindi nyo na kailangang i-declare. Dahil guys, ang ginto na suot-suot nyo ay hindi yan kailangan tanggalin kapag dumadaan kayo sa x-ray machine. Pero dahil nga lampas 1 milyon ang worth na ginto na dala ko, ay sinisiguro ko na dala ko ang mga resibo nito just in case man harangin or tanungin sa immigration sa ibang bansa or sa Dubai kung saan ako nanggaling. At kapag nakalampas na kayo sa customs at immigration sa ibang bansa, kapag nakalagay ito sa inyong personal handbag o kaya naman sa sling bag, ay wala na itong problema sa Pilipinas dahil hindi na ito ilalagay
or dadaan sa x-ray machine. Dahil nga guys, ang dinadaan lang sa x-ray machine sa Pilipinas ay ang inyong check-in baggage at ngayon pati ang hand carry dahil nga kinokolekta na ito sa Emirates Airlines at nilalagay sa check-in. Kapag pabalik naman kayo sa ibang bansa galing sa Pilipinas, ay mas maigi na suot-suot nyo lahat ng ginto nyo. Dahil sa Pilipinas lang talaga maraming issue pagdating sa mga mamahaling bagay. Pero gaya ng sabi ko kanina ay lagi ko namang daladala ang mga resibo na mga ginto na daladala ko. Lalo na't alam kong umaabot na ito sa 1 milyon. Dahil guys, proof ito na hindi naman ito pang benta at pang personal nyo lang. Inuulit ko din na lahat ng mga suot-suot nyo, gaano man ito kamahal, ay hindi nyo yan kailangan i-declare. Sa mga nagtatanong naman, paano daw yung mga ginto na wala na ang resibo? Ang sagot guys, kung iilan lang at hindi naman karamihan, ay wala namang yang problema. Kahit ilagay nyo pa yan sa inyong hand carry or personal handbag. May mga OFW kasi na nireregaluhan sila ng kanilang amo ng mga ginto. So inuulit natin na kung hindi naman yang karamihan, ay wala naman yang problema.